Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Narinig natin sa Ebanghelyo ang hiling ng mga alagad, turuan po ninyo kaming manalangin. Turuan niyo po kaming magdasal. Ito ang kanilang samo kay Jesus Nazareno. Ito rin sana ang maging hiling natin sa Kanya. Turuan tayong magdasal. Siguro sabihin ninyong iba sa inyo, Father, sanay na kami, bihasa na kami sa pagdarasal. Sa katunayan, dito sa Quiapo, natitiyak ko, ang mga nagpupunta rito, sagad-sagad kung magdasal. Tuwi na kung magdasal. Nakikita ko iba sa inyo, papasok pala ng simbahan, gumagalaw na ang labi sa pagdarasal. Hindi natatapos ang paggalaw ng labi dahil punong-puno ng pagdarasal. Ngunit kailangan pa rin natin hilingin kay Jesus Nazareno, turuan tayong magdasal. Bakit? Alam niyo po, kung meron mang hindi na kailangang magdasal, yun ay walang iba kundi si Jesus Nazareno. Anak na siya ng Diyos. Pero bakit siya mismo nagdarasal? Kaya nga siguro napahiling yung mga alagad, turuan nyo kaming magdasal dahil nakita nila kakaiba si Jesus Nazareno. At marahil kaya siya kakaiba ay dahil sa kanyang dasal. Kaya gusto nilang matulad kay Jesus Nazareno. Kaya akala nila ang sikreto ni Jesus Nazareno ay ang dasal. Kaya nga dito makikita natin, ano nga ba talaga ang pakay ng dasal? Dahil, sabi ko nga kanina, kung meron mang hindi kailangan magdasal, yun ay walang iba kundi si Jesus Nazareno. Dahil anak na siya ng Diyos. Hindi na niya kailangang humiling kung tutuusin sa Diyos. At dito ay pinapakita sa atin, hindi lang paghiling ang puso ng panalangin. Kaya pala si Jesus Nazareno, bagamat anak ng Diyos, laging nagdarasal dahil lagi niyang gustong ilapit ang kanyang puso sa puso ng Ama. Lagi niyang gustong ilapat ang kalooban niya sa kalooban ng Ama. Nais niyang hindi maputol ang ugnayan
niya sa Ama. Yun pala ang panalangin. Ang dasal hindi lang hingi ng hingi sa Diyos. Kasi kung hingi lang sa Diyos, hindi na sana nagdasal si Jesus sa Nazareno. Dahil hindi na kanya kailangang humiling. Pero bakit siya nagdarasal pa rin? Dahil ang tunay na bunga ng dasal ay ang malapat ang kalooban, ang puso, ang diwa ng nagdarasal sa puso, kalooban at diwa ng nagdarasal sa dinadasalan niya sa ating Diyos. Kaya't ang tanong, nagdarasal ba talaga ako? Ang tanong din sa sarili, lumalapat ba ang puso ko sa puso ng Ama? Hindi lang sukatan sa pagdarasal, marami ba akong dinasal? Mahaba ba yung dasal ko? Lagi ba akong nagdarasal? Sinasagot ba yung dasal ko? Opo, mahalaga yung mga tanong na yon. Pero wag din natin kalimutan ng tanong, pagkatapos ko bang nagdasal, yung diwa ko, yung ugali ko, yung ginagawa ko, natutulad din ba kay Jesus sa Nazareno? Dahil kapag ang sagot natin ay, opo, natutulad ang buhay ko sa buhay ni Jesus sa Nazareno, tunay akong nakapagdadasal. Dahil kahit kilometro ang dasal natin, pero kung ang ugali natin pa rin hindi nagbabago, siguro nga natatanggap natin yung hinihingi natin, pero paglabas natin, hindi naman tayo nagiging bukas palad, hindi pa rin nabuo yung biyaya ng dasal. Sapagkat kaya tayo nagdadasal, katulad ni Jesus Nazareno, sapagkat gusto natin malapat ang kalooban ng Ama sa buhay natin. Kaya sa misang ito, patuloy tayong humiling. Huwag nating sabihin, bihasa na ako magdasal. Lagi naman ako nagdarasal. Hilingin pa rin natin kay Jesus Nazareno, turuan tayong magdasal. At ang ipinamana niya sa atin, ang Ama namin. Kung meron mang dasal na napakalapit sa puso ni Jesus Nazareno, ang Ama namin. Kaya iginagalang natin ang dasal na ito. Isinasa puso natin ang dasal na ito. Pagdasal natin, maraming tao pa ang galangin ng Ama namin. At tayo mga naniniwala, mga deboto ni Jesus Nazareno, tulungan din yung kapwa natin, igalang ang dasal na ito. Sabi nga po ng mga scholar sa Biblia, kung meron tayong tiyak na sinabi ni Jesus Nazareno, alam niyo yung iba raw na mga kataga sa Ebanghelyo, sabi ng mga ibang scholar, hindi pa tayo lubos na talagang sinabi ni Jesus Nazareno. Pero kung meron daw tiyak na sinabi ni Jesus Nazareno, ang isa dito ay ang Ama namin. Kaya sana gaya ng unang hiling sa Ama namin, sambahin ang ngalan mo, igalang ang ngalan mo, gawing banal ang dasal mo, sa salita at sa gawa, tunay nating pahalagahan ang pananalangin, lalo na ng Ama namin. Sapagkat ang tunay na nagdadasal, hindi lang humihiling, kung hindi nilalapat ang kanyang puso sa puso ng Diyos.